So what is up guys, magandang araw sa inyo lahat and welcome back again and again sa panibagong vlog natin ngayong araw na to. So ayun, na-miss nyo ba ako guys? So ayan, at nakapag-moro vlog din tayo sa wakas at nakapag-content din tayo sa wakas for how many months hindi nakapag-vlog or hindi nakapag-moro vlog dahil nga ay busy tayo. Ayan, busy tayo. Nga sabi ko sa inyo, di ba? Hindi tayo full-time moto vlogger or vlogger So kaya itong mga time na to ay ito lang yung time na meron tayong bakante. So rest day po tayo ngayon. So pupunta ako ng San Roque. Kukunin ko lang yung pamangkin namin. Tapos dito ako dadaan sa Malubarok Beach. As usual, dito yung daanan natin kapag pumupot na tayo ng pambuhan or sa bahay, umuwi tayo. So from Barangay Makiwalo to Pambuhan. So kung nakikita ninyo, ito ngayon yung setup natin. Yung setup natin ay yung ating Insta360 X3 na nasa harap natin ngayon. So isa lang yung camera yung gamit natin ngayon kasi nga ay naibenta na natin yung ating GoPro na nakakabit dito sa ating helmet. So yung gamit pala natin ngayong helmet ay yung ating Metro Evo na LS2. So modular po ito tapos dual sport. Nakikita ninyo meron pong peak dito sa taas. So sana bumagay maganda din yung itsura niya kapag may peak sa taas pero removable naman to guys, so pwede natin tanggalin yan. So ewan ko kung pogi tignan yung helmet natin kung meron peak sa taas. So liliko tayo dito sa kaliwa, papasok tayo ng Mondragon. Grabe guys at na-miss ko yung ganitong content, moto vlogging. So kung nakikita nyo rin guys bago na yung motor natin. So naka EBU 160 na po tayo. At ang pangalan ng motor natin ay si Brusco. So Brusco, bakit nga ba Brusco? Brusco unang-una, idol natin, ang isa sa pinakamalupit na rumor ng Mobile Legend or MLBB na si Brusco ng Unique Philippines So ngayon at nagsimula na season 16 ng MPL Philippines. At dito nga madadaanan natin ang tinatawag nilang the Little Siargao of Northern Samar, ang Malubarok Beach na matatagpuan dito sa bayan ng Mondragon, Northern Samar. Pinapalibutan ito ng mga nyog at magandang karagatan at napakalawak na dalampasigan. At talagang mapapawaw ka sa ganda, lalong lalo na kung first time mo pumunta dito. Kaya kayo, once na gumawi kayo dito sa Northern Samar, isama nyo na to sa bucket list ninyo, ang Malubarok Beach o tinatawag nilang the Little Siargao of Northern Samar, na dito lang matatagpuan sa bayan ng Mondragon, Northern Samar. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, samahan ninyo ako. So yan, Brusco. So Brusco yung pangalan natin dahil idolo natin si Brusco ng Unique Philippines. At Brusco dahil napakaganda ng tindig ng motor na to. Talagang bruskong tignan ang motor na to. So kaya yun yung pinangalan natin. Ganda ng Malubarok walang masyadong tao guys at hindi masyadong mainit. Ganda ng dagat. Mamayang hapon at kapag meron tayong oras ay sasabihan ko si Bibi na pupunta kami ng Malubarok para magpalipad tayo ng drone. Hindi tayo makakapagpalipad ng drone kasi wala tayong dalang drone. At Insta360 lang yung dala natin ngayon. It says ito yung nakakabit dito sa ating harapan, dito sa motor natin. Sabahan ninyo yung mga vlog natin kasama si Brusco. At pupuntahan ulit natin yung mga lugar na hindi pa namin napuntahan. Or pupuntahan din namin yung mga lugar na napuntahan na namin. Kasi hindi naman tayo nakakapaggala din ng malayuan, pero plano namin next month at kapag meron na po itong papel o RCR yung motor natin ay pupunta kami ng bandang Eastern Samar, papuntang Giwan. So yun yung plano pa lang namin next month siguro kapag meron ng ORCR itong motor na to, kasi almost 2 weeks pa lang mahigit itong motor na to. Nakuha ko last August 8 yata or 7 siguro. At sabi doon sa dealer na nabilhan ko sa Strong Moto ay almost a month din yung ORCR po nito. So hihintayin natin
sabi nila sa akin ay second week of September ay possible meron na daw ano. At nagte-text naman daw sila. So hihintayin na lang natin yung update nila. So after noon ay magpaplano na tayo papunta ng Eastern Samar. Magandang mag-rides papuntang Eastern Samar kasi nga ay napakaganda ng view doon. At dadaanan natin ang Pacific town ng Northern Samar ano, ang Palapag, Gamay, Mapanas, Lapinig ano. So doon tayo dadaan at napakaganda ng view doon guys. Sana matuloy next month yung pagpunta namin doon ng aking asawa. Siguro kami lang din at kung merong sasabay, mas maganda kung merong sasabay. Pero kung wala naman at solo lang namin yung papunta doon. Talagang ganda ng handling ng motor na to guys. So ADB 160. So medyo luma na rin ditong motor na to kasi nga ay 2022 pa yata to nilabas na EDB 150 noong 2022. Tapos nung taong 2023 ay inilabas nila ang itong EDB 160 na version nila. 2022 to 2025 3 years, almost 3 years na ding bago nailabas itong EDB 160 ano. Pero napakaganda pa rin ang pormahan at marami pa rin kumukuha hanggang ngayon ano ng motor na to. So sa mga nagtatanong kung magkano yung kuha natin dito ay yung cash po nito ay 165 na kuha natin. So nag-canvas rin ako sa ibang dealer. So maabot ng 167 to 170. So doon lang yung nakanbasan natin sa Strong Moto na medyo mura kasi nga 165 lang yung nakuha natin. So cash natin kinuha yung motor na to na si Brusco. At para wala na tayong alalahanin ano, na monthly na babayaran sana natin. And so magi-deliver lang tayo guys ng order sa atin. So meron tayong order na metal sheet dito sa Bugco, Northern Samar. So ito yung Barangay Bugco, Mondragon, Northern Samar. So sakop siya ng Mondragon. Alright, wait lang. The Kalad Karin microphone ni Racing Boy. Yan. So connected na naman tayo. Ito yung Kalad Karin microphone na gawa ni Racing Boy. Alright, let's go. Wala ako ng gloves guys kasi medyo mainit na guys, ang init. Gloves lang tayo. So gamit natin microphone ngayon, ayun nga, itong microphone na to na nakasabit dito sa helmet natin ay yung Kalad Karin microphone na gawa ni Racing Boy. So yung mga mic natin na gamit mula noon ano sa pagmomoto vlog ay yung generic mic na gawa ni Racing Boy. So meron tayong mga review, mga nakarang vlog natin about sa mic na yun. Talagang napakasulit talaga. Kasi pagdating kasi sa moto vlogging content, kailangan mo ng clear na audio ano para marinig mang maayos or magustuhan ng mga followers mo yung mga content na gagawin mo. Oy, mukhang hindi nakalock yung ating wait lang. Hindi nakalock. Hindi clear yung audio mo. Kaya kailangan mo ng magandang microphone or external microphone or wireless microphone para okay yung audio mo. Quality pa rin yung audio mo. So hindi to kamahalan yung microphone na to. So hindi kagaya ng Purple Panda. So kung alam nyo yung Purple Panda, isa po yon sa pinakamagandang microphone or external microphone na ginagamit sa pagmomoto vlog. So maraming gumagamit ng Purple Panda na mga moto vlogger na talagang napakaganda ng quality ng mic na yon. So meron tayong ganyang microphone pero nasa bahay at hindi ko nadala at hindi ko din nagamit ngayon. So siguro magagawa natin ng review
itong generic mic na gawa ni Racing Boy at saka yung Purple Panda na microphone. So yun nga lang talaga, itong Purple Panda microphone ay napakamahal guys, napakamahal niya. So umaabot siya ng 2,500 to 3,500, depende po yun sa seller or kung saan po kayo bibili. Kaya medyo masakit din sa bulsa, pero talagang napakasulit talaga or napakasolid ng kanyang audio itong Purple Panda na to. Pero itong generic mic na gawa ni Racing Boy ay talagang pwedeng makipagsabayan sa mga magagandang klase ng microphone or mga external microphone na ginagamit sa pagbablog. Pero sa ngayon, uso na ngayon yung wireless na lang. Yung pinaka the best na siguro na nakita kong setup for motovlogging ay yung DJI. Tapos merong DJI Mini na wireless microphone. Yan na siguro yung nakita ko sa YouTube or sa market na isa sa pinakamagandang setup sa pagmumotovlog, kasi nga wireless na siya at hindi siya gagamit ng external na adapter. So direct na po siya through Bluetooth siguro yung connection niya from DJI na action camera. Supported po siya from Action 3, DJI Action 3 to Action 5. So hindi ka nagagamit ng another adapter para gumana yung audio niya. So connect mo na lang through Bluetooth. So ilalagay mo na lang yung camera mo dito sa helmet or sa harapan mo, at hindi ka nagagamit ng adapter. Tapos lalagay mo yung mic mo na wireless sa loob ng helmet mo. So ayun, gagana na yun guys, at talagang napakalupit ng quality ng audio. At nakita ko na rin sa mga vloggers na gumagamit or motovloggers na gumagamit ganyan setup. So talagang napaka-solid ng audio na. So siguro yun na yung ating sunod na pag-iipunan. Sana nga at magkaroon din tayo ng setup na yun. Kasi pagdating sa GoPro, maganda rin naman yung GoPro, at yun talaga yung nakasanayan ng karamihan ng mga motovlogger, yung GoPro talaga. Kasi talaga pagdating naman din sa quality ng output, napakaganda rin ng output ng GoPro. Ako GoPro user ako since nag-umpisa tayo for motovlogging. 2020 or 2021 siguro ako nag-umpisa sa pag-vlog, Pero yun nga lang talaga, sa isang taon siguro nakaka-upload lang tayo ng 2-3 sa YouTube. So YouTube talaga ako dati, at nag-Facebook lang tayo kasi nga ay yung views talaga sa YouTube ay masyadong mahina. So pagdating sa views, masyadong mahina si YouTube. Maganda sa Facebook kasi nga ay yung followers natin medyo may karamihan na din. Road to 60,000 followers na tayo sa ating Facebook page. At napakabilis ng followers. Yun nga lang, at pagdating din sa sahod, syempre ay mahina na ngayon ng sahuran sa Facebook. Pero mga update din si Mita, na meron ng mga affiliate, o pwede ka nang mag-affiliate sa Shopee. Ililink mo lang. Ayun, traffic tayo guys. Ililink mo yung Shopee account mo doon sa Facebook, ipopost mo. So meron ka ng mga commission na mangyayari, kagaya sa TikTok, merong commission na makukuha doon. Kaya siguro yun na lang din yung gagawin din natin, at sayang naman yung commission na yun, kung hindi natin papatulan. So naka-affiliate naman tayo sa Shopee. So marami pa tayong mga content na hanggang ngayon ay nandun lang sa external natin, hindi pa na-edit. Kasi yun nga, isa sa mga nakakatamad sa pag-vlog ay yung pag-edit. So walang problema yung content, nandyan lang yun yung content. Marami yung pwedeng gawin na content. Yun nga lang talaga sa pag-edit ay dyan na nagkakaproblema. Kung reels lang naman, wala ang problema yun, kasi ilang seconds lang. Pero kung mga full vlog na, kagaya sa YouTube, yung ginagawa ko dati, bawa yung travel vlog, talagang umaabot ng 1 oras yung vlog na yun. Tapos pagdating naman sa editing, siguro aabot ng 2 or 3 linggo bago matapos. Depende pa rin yun kung nakakapag-edit ka ng maayos. Ayun,
bibihira lang tayo mag-upload. So ayan guys, siguro hanggang dito na lang din yung vlog natin ngayon. Medyo mahaba yung vlog natin ngayong araw, at talagang napaka solid din ng araw na to at nakisama sa atin. Hindi siya umuulan, hindi masyadong mainit, sakto lang. So yan, papasok na tayo ng bayan ng San Roque, no, din sama. So dito ko na lang din tatapusin yung vlog natin yung araw na to, and I hope kasamahan nyo pa ako sa susunod nating video. At sana hindi po kayong magsawang sumuporta sa mga vlog natin na ilalabas po soon dito sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page, ano. So sana suportahan nyo pa kahit bibihira lang tayo mag-upload, ay nandyan pa rin kayo para sumuporta sa mga content natin na ilalabas o gagawin natin. Siguro more vlogging yung content natin ngayon, kasi nga meron na tayong motor na EDB 160 na si Brusco. So samahan ninyo kami sa aming adventure na gagawin kasama si Brusco at syempre ang aking asawa. Alright. So siguro hanggang dito na lang guys, at I hope na nagustuhan nyo itong video na to. At syempre kung nagustuhan nyo, hit mo na ang notification bell para ma-notify po kayo kung may bago tayong video na ilalabas sa ating channel. At syempre hit mo na rin yung subscribe button para mag-subscribe din kayo sa ating munting tahanan, ano, sa YouTube channel. At syempre i-follow and like nyo na rin yung ating Facebook page na BYXTV, at supportan nyo rin po yung ating small business sa printing, ano, yung ating Print and Cut Studio. So salamat sa inyong lahat, at kita-kits sa susunod nating video, and ride safe always kayo guys, at God bless you all. Peace out.